Praise the name of the Lord. Glory to God. Glory to the Father. Blessed be the name of Jesus Christ and the Holy Spirit. Isa pong blessed na gabi sa lahat. Ano po? Okay, na mga igsoon nato, maayong gabi sa ato mga pinalangga ng mga igsoon. Ano po? Hello po sa mga nanonood sa atin both here in the Philippines and abroad. Sa iba't nagkalat-kalat na bayan at bansa. Ano po? Stay safe, stay blessed, mga minamahal. At kami po ay makakasama nyo na naman sa isa pong pagtatanghal episode ng Bangon Sundalong Kristiyano. Tayo po ay dumarating sa inyong mga tahanan, sa inyong mga personal na kinalalagyan ngayon upang maging pagpapala as a ministry of encouragement at maging channel tayo ng Word of God. Hello po. Lahat mga nandyan sa Canada, hello sa inyo dyan. Mga Fochkin, ang mga Romero family, salamat po sa pagiging faithful. Salamat din sa aking mahal na kabat sa Bible quiz nung ako po ay kakasimula pa lang naging teenager nun. Biruin po ninyo, I think I was only 13, 14 years of age nung kami ay unang pagtagpuin ng Panginoon nila Sister Daisy, at ngayon ay bless ka Sister Daisy. Happy New Year sa Bennett family. Hello din po dyan kung nanonood sila Sister Virgie Johnson, Brother Kit, hello, hindi po namin kayo nalilimutan dyan sa US Virgin Islands, iba pala yun, Kilimalo pala yun, sa Caribbean, Dutch Caribbean. Hello. Pagpalain kayo ng Panginoon, yung Johnson family, sila Sister Paula Mayer, dyan sa Dutch Caribbean. Hello din, mga minamahal, basta, yung mga nandyan sa Middle East, di Calibo, di El Medulan, at hello din po sa mga taga-Italy. Baka akala po ninyo hindi nalimutan na namin kayo. Hindi po. Patuloy po kami na nagde-declare ng blessing sa inyo dyan sa mga kapatiran natin sa Italia. Hello po. Happy New Year sa inyo dyan, mga tutor family. Okay. So, meron pa ba akong nalimutan dito sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao? Mga minamahal, yung mga kapatid natin kabisat ng mga Ilocano, mga nandyan sa Nueva Ecija, Central Luzon, NCR, sa Bicol, sa Cebu, ang Esteban family. God bless you. At dito din po sa Mindanao, ang ACGM at mga network. Okay. Panayan turutot ng ating pong soundtrack. Okay, so blow the trumpet. Mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating pagtatanghal, streaming. At katulad nga na nasimulan natin, 2024 is a good year para maging totoo yung sinasabing prosperous life. Please, wag naman masyado yung prosperous year. Ang sabihin natin is a prosperous life. Paano nga ba yun? Paano mangyari, mga kapatid? Dahil ang prosperity natin ay hindi po nakadepende sa numero at taon. Ang prosperity natin ay nakadepende sa estado ng ating kaluluwa. Mga minamahal, Ulitin po natin. Biblical po tayo dito. Biblical. What the Bible says. Mga minamahal, kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang ating ibinubuga. So, ano po sinabi? Sinimulan natin ang 2024 na even as your soul prospereth. Mga minamahal, I wish above all things that you prosper. That's finances, material, and then physical, yung health, even as your soul prospereth. At hindi pa ako nakapag-pray, So pray muna po tayo. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabi na namang ito na minsan pa ay may mga mahal kaming mga kapatid at mga kasama sa kaharian na makikinig na naman at magbibigay ng kanilang time. Alam niyo po, Lord, sacrifice po kaya yan. Yung inuukol nila na pakikinig. The fact na yung time dapat na may iba silang ginagawa pero they chose na makinig. So God bless them, Father. At ako naman pong servant ninyo ay magamit lamang po by your Spirit na maging vessel and channel ng inyo pong good news, Lord. And your word will not return to you void. I pray na mangusap po kayo sa bawat puso, sa puso ng lahat ng makikinig ngayon. Wag nilang
tanggapin ito na galing kay Roderick Tesalona or opinion ko or ano, hindi. Kundi kayo po ang mangusap. Speak to their hearts, speak to their spirits, oh God. And bless you, Father. All the glory goes to you in Jesus' name. Amen. So mga minamahal, yung 3 John 1:2 na yan, di ba na sabi nga natin nung nakalipas nating broadcast na sa mundo, kung nag-i-expect tayo ng ang blessing at prosperity natin ay based on yung observing, merely observing. Ano po, kung ang feeling or ang judgment natin sa prosperity ay based on external things, nako po, nakakalungkot po. Medyo hindi po o wala pong kasiguruhan yan. Sa panahon lalo natin ngayon, napakabibilis po ng mga fluctuations, ano po, at saka mga yung changes ay very, talagang sabihin mo natin, rapid and dramatic. Napakabibilis, anything can happen. Ano po, ang speed is like a wink of an eye. Pwedeng all-time high ang economy ngayon ng stock market, pero tomorrow you can never tell what's gonna happen next, mga minamahal. Ano ho? So it's yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Nag-warning si Paul. Actually, it's not really Paul, it's the Holy Spirit through Paul. Nag-warning siya kay Timothy, sabihan mo yung mga masyadong kumpiyansa sa dami ng pera nila, ha? Yung material wealth and asset. Sinabi po ni Apostle Paul yan na ingat-ingat because pwedeng mawala yan sa isang kisap mata. Actually, hindi lang si Apostle Paul, pati sa Proverbs, charge them that are rich in this world. Remind them. Ano po, yung mga dato, yung mga maraming property, akala natin permanente yan. Ako po, yan po isang malaking yung security, ha, malaking bantay po tayo dyan. Dahil nothing is permanent in this world. Walang forever sa world na to. Ha? Ang dami po ngayon ng mga dating sikat at mga dating mayayaman nagbebenta ka na ng mga property po ngayon. Ano ho? Hindi tayo babanggit ng mga personalidad na ito, pero nandyan po, kita ninyo. Hindi po talaga maaasahan. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Yung kumpiyansa, arrogante, kung sa dito pa, ano ba yung salitang Bisaya sa ganyan, hambugero. Ano po, para kung kumpiyansa ka na, dami ko na, naku, ang daming warning ang Bible sa ganyan. Naku po. Kahit billion pa yan. Mga minamahal, hindi ko na sinasabing milyon dahil ngayon, kahit sinong tao naman, para napakadali na lang siguro yung milyon, pero yung billion, wala na halos talaga yung milyon ngayon, kundi papalo ng 100 milyon. Ultimo isang magandang sasakyan ngayon, halos pumapalo na po yung pinaka, hindi na bababa ng 1 milyon. Ano ho? So, hindi na daw ngayon masyadong kinuha ko yung mga milyonaryo, yung mga billionaire. Pero kahit pa buong mundo, lahat ng ginto at lahat ng bangko sa lupa, pag yan dumating yung time na this world is to perish, with all the amount of wealth na meron ng mundong ito, you cannot stop and prevent whatever the plan ng Panginoon mangyari. Pag dumating talaga sa the end is the end. Kahit hindi natin masuhulan. Okay, so do not trust in uncertain riches, but in the living God. Yung trust, yung sense of security natin, yung state and feeling of prosperity and abundance, hindi dapat nakabase doon sa meron tayo, kundi may relasyon at konektado pa tayo sa buhay na Diyos. So, pakicheck lang po natin kung kumusta yung lakad natin sa Panginoon. Alam nyo, mahirap talaga. Nako po, madala na po tayo. Matuto tayo sa dami ng mga naging at lumakad na buhay at mga wala na ngayon na mga maharlika, mga dakilang emperador at mga hari, mga mighty men, kings. Ay, nasa na po ba kung kaya nila nabayaran si kamatayan o anuman? So, yan ang sinasabi. Wag sa alam niyo po, maganda yung word na prosperity, pero hindi lang dapat yan nakatingin tayo
sa dami ng material assets tayo ho. Baka minsan, baka imbis na maging blessing yan pa ang magpademonyo sa atin. Hindi po ako nagbibiro. Pagka wala ka pa masyadong kayamanan, okay ka pa mag-tithes. Pag malami na ang pera mo, ayaw mo na mag-tithes. Kasi malaki na yung tithes. Alam niyo po, kung lahat ng bagay dito sa lupa, may gobyerno ang Pilipinas, may gobyerno ang Amerika. Pasalamat nga tayo. Ang gobyerno natin dito, hindi pa ganun katindi maningil ng buwis. Pero kung pumunta kayo sa ibang bansa, lalo yung mga highly developed countries, strictly enforce ang pagbabayad ng tax. Hindi ako nagbibiro. Canada, England, Europe. Pag anong gagawin mo? Amerika, paano pag hindi ka nagbayad ng tax? Anong labas natin? May possible ba tayo masampahan ng kasong kriminal ng gobyerno? Yes. Tax evasion. And ang kaharian ng Diyos, si gobyerno din po yan. Yung sinasabi natin kaharian ng Diyos, that's the government of God. Pasalamat tayo na ang tax lang natin dyan, 10%. Yung susunod dyan, offering na. Di kaya sinabi ng Panginoon, magnanakaw at saka mandarambong yung mga ayaw mag-tithes. Hindi po ako may sabi niyan dahil hindi pa po ako tao, nakasulat na po yan. Hindi ko po sinasabi ito. Hindi, nakalagay po sa Bible yan. We can go, sometimes we think we can go away with that, do away with that. Pero we cannot in any way break the word. We're only breaking ourselves. Maybe kung di mo pa nakita yung resulta ngayon, delikado pagka wala. Baka interest and compounded interest yan pag biglang binabayan. Will a man rob God, yet you have robbed me, but you say, wherein have we robbed you? In tithes and offerings. So, pakibasa niyo lang po yung Malakay 3. Okay? Paulit-ulit na lang. Ayoko po magtutok dyan. Baka sabihin ninyo, nangungulit. Hindi. Kaya lang po, ang Diyos ay may gobyerno din. Ikumpara naman natin yung gobyerno ng Diyos sa gobyerno ng lupa. Ito po yung pinakamaraming blessing pag tinignan natin. Kaya nga sinasabi ko po, ang prosperity natin, sana prayer natin o ang conviction na lang ng Espiritu Santo, kasi tandaan po natin, pag kinuha o binawi ng Diyos yung hininga natin, sandali lang po yan. Kahit you have 100 billion o sabihin nyo na 1 trillion, kahit trillionaire ka sa lupa, pag sinabi ng Panginoon, putol yung hininga mo, wala kang magawa. Your money cannot save you. Naalala ko, may sinabi dyan sa Bible na ito, alam niyo po, ang topic natin is prosperity. Pero bakit parang ang tunog ko? Hindi, kasi kinakailangan po magkaroon tayo ng right, godly, scriptural attitude towards prosperity. Na hindi mo magiging selfish at saka worldly. Kasi po, pag yung pag-handle natin, tandaan po sana natin, may isang libro dyan sa Christian bookstore na ang pamagat ay we are all stewards. Under sa subject ng stewardship, stewards but not owners. Kita tanan, tayong lahat, rich and poor alike, dato o hindi man dato. Yan, babasahin natin yan, Luke 12:19-20. Tayong lahat na intrasan lang ng Ginoo. Kita tanan, tayong lahat, pinagkatiwalaan lang. We've been blessed with skills. Maybe some are, sabihin natin, mas blessed kaysa sa iba. Kasi may tinatawag pong mga certain degrees and measures ng gifts ng Diyos. Yun nga, totoo nga sa faith yun eh. Kaya nakalagay, 1 Peter chapter 4 verse 10. Ito pong sinasabi kong ito, puro biblical ho. Sabi ni Apostle Peter, as each has received a gift. Hindi man magkakapareho yung gift or gifts natin, but use it. Kung binigyan ka ng Panginoon ng mas malaki yung pananagutan nung binigyan na malaki. Kasi mas matalino ako dyan, mas magaling ako, mas marami akong connections, mas innovative ako, gano'n na nga. Pero kaya yun, hindi dahil sarili natin yon, it's a gift, may purpose.
The moment na hindi natin naintindihan yung purpose why the Lord has blessed us, that blessing will become a beast. And soon, kailangan natin habang tayo ay sige stockpile ng stockpile or accumulate, sige tayo accumulate ng wealth. But if it's not being distributed based on God's will, babalik sa atin yung halimaw na yan isang araw at tayo ang lalamunin yan. 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Varied grace. So hindi po may mga measures, levels, and degrees na binibigay ng Panginoon sa bawat isa. So to whom much is given, much shall be accounted for. Malaki ang aansirin nung taong binigyan ng mas malaking blessing. Hindi po galing kay Roderick Tesalona to. Galing po ito sa Diyos. Kasi pinag-uusapan po natin dito, prosperity. Marami minsan, yung prosperity, imbis na naging blessing, naging malaking bunganga ng impyerno. Naku po, para kang tumalon diretso sa dagat, biglang sinalubong mo yung hindi lang ordinaryong great white. You jump straight doon sa bibig ng megalodon. Naku po, ano yung megalodon? Megalodon mas malaki pa po sa great white shark. So, yan sasabi, Luke chapter 12 verse 48. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Yan po yung sinasabi dito. So ito, pinapauna ko na po ito. So there will be a balance. God desires for His people to be abundant and prosperous, but not to the point na tayo po ay magiging greedy beasts. We're supposed to be lambs or eagles. Hanggang doon na lang. Sabihin po natin, okay naman kahit maging lion ka pa. Hindi naman yan masyadong matakawan lion. In fact, ang lion hindi kain ng kain yan. Pag nakakain yan, it will take, sabihin natin, a longer period po para mag-hunt na naman sila. And they don't take or grab their prey na higit pa kaysa sa demand nila. Pero may mga isang klase ng mga halimaw na kahit mas malaki pa sa bunganga niya at sa katawan niya, lulunukin niya. At ito po yung mga reptiles, the anacondas, the boa constrictors. Yan sasabi natin, it's okay na maging prosperous. Bakit ka ba gusto mabless? Bakit? Iyan, itanong ko po. Iyan po ang tanong ko. Bakit ba gusto mo mabless? Pananagutan po yan. Pananagutan yan. Tandaan po sana natin na lahat yan para niloan natin sa Diyos yan. Nag-a-apply tayo ng loan. Tapos i-state your purpose. Di ba? State your purpose bago for approval. Bakit nga ba? Yan ang magandang tanong. At kung ako granting, I pray, hindi ko alam. Kasi wala naman akong ganyang kadami. Tama lang. In fact, pangit man ideklara ito na sometimes, may times na below break even pa. But I survived. Thank God for His grace. So at least wala akong takot na wala akong masyadong malaking pananagutan ito. Kasi kulang pa nga Pero ayoko magreklamo. Pero okay na rin. Grateful ako kasi hindi malaki yung sasagutin ko sa Diyos. Di ba? Pwedeng ako pang umiyak sa Lord kung iisipin natin. Pero yung sobra-sobra, tapos hindi natin namimit yung design at yung purpose nung nag-bless sa atin. Ako po, delikado yan sa Judgment Day. Naku po, ulitin ko po, naku po. Katakot yan.
Kasi by the time na tayong lahat ilagay sa kahon, kung hindi pa man mag-rapture, you can purchase yung pinakamagandang funeral service. You can purchase yung pinakamahal na coffin. But sorry, pag binaba ka sa soil, 6 feet underground, at yung soul mo lumipad, wala kang dala ni isa. What was, sabihin natin, acquired in the earth during your lifetime remains in the earth. Ayun po, maniwala po kayo sa akin. So, ano mangyayari? So, paano natin ito ngayon dinispose? Paano? Kasi may liquidation po yan. Yun yung ginagamit ng official term sa accounting. Na-liquidate ba yan? So, paano pagdating natin sa langit, sa liquidation? How will we answer to God? Paano tayo sasagot? Kaya nga maganda dito, sinabi ni Jesus Christ ito, ni Lord Jesus Christ, yung mga maka-Jesus, no? Alam niyo, masasabi natin na maka-Jesus tayo, not by just shouting out loud, but by following Him and living the example, exemplary life. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. May isang parable na ginamit si Christ dyan na ang ginawa nito sa stewardship po ito. Ba, maganda itong pasok ng taon, stewardship kagad Kasi hindi ko alam kung anong dala ng taon na to o kung anong posibleng mangyari. Maybe the Lord will, who knows, no? I'm not prophesying and promising anything here. Only God knows. And you can never tell what's gonna happen with us, each and every one of us individually, what's next. Some may be promoted, some may be blessed beyond their yung sobra-sobra. I don't know. Bakit ito ang message ngayong gabi? May outline po ako dito, pero ito karagdagan na ito. Dahil ang sinasabi ko ngayon, unction na ng Spirit I'm being led. So, ito po ay preparation. Kung sino man sa atin ang binebless na sobra-sobra ng Panginoon at gusto mo pa mabless, bless others. Dahil, mga minamahal, kung hindi yan natin inilagay sa dapat pagkalagyan, may pagkakalagyan po tayo. Tandaan niyo po yung sinabi ko ngayong gabi. Pwede niyo nang kalimutan lahat. Kung tayo pinagpala ng sobra-sobra ng Diyos at hindi natin na properly na-distribute yan o yan ang trabaho natin nasa stewards distribution yun Stewardship is about proper management and distribution. So, ano mangyari? Kung hindi nalagay sa tama na lugar at pagkakalagyan yung mga biyaya ng Diyos, may pagkakalagyan tayo. Maniwala po kayo sa akin. At least magagamit yung in-stockpile natin. Ayaw naman siguro natin malagay sa ospital, especially sa intensive care unit. Masama-sama, sa kahon ka na ilalagay. And with all those wealth, wala kang madala. And pagdating mo sa kabila, ano ang sasabihin natin sa Panginoon? Nako po, doble-doble. May tama ka na sa lupa, may tama ka pa sa kabila. Nako po, doble. Dobleng problema yan. So ito po'y paalala na kahit po nagkakaroon ng inflation, yun naman pong mga walang-wala, wag po kayo mawawala ng pag-asa. Mawala na lahat, wag lang mawala yung loob. Sa kaya nga po, ngayong taon na ito, ang message ni Lord ay both sa mga bless at doon sa mga naghihintay pa lang ng blessing. Yung mga sobrang bless, distribute nyo yan.
Yung mga wala pa, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pasensya. Huwag kang mawalan ng pananampalataya. Hold on, hang on, keep on, move on. On, don't off. Don't let yung mga negative turns you off. Ano po? May pinost ka kanina dyan na a certain man ay nag-accumulate ng, sabi niya, ganito gagawin ko habang malakas pa ako. Ganito, tatrabaho ako ng tatrabaho, iipunin ko lahat ng kayamanan. And he told the parable na same chapter ba? Then, this is same chapter kasi stewardship ito eh. And the Lord Jesus told them a story. The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops. Wow, so sobrang blessed itong tao na ito kasi biruin ninyo, sa sobrang dami niya ng harvest, wala na siyang pagkakalagyan daw. And he said, I will do this I will tear down my barns and build larger ones. Kasi sa sobrang dami nga nung harvest niya o blessing niya na na-accumulate, yung mga storehouses niya hindi na kayang i-contain, palalakihin niya pa. So expansion. I will tear down my barns, yung mga warehouse, storehouse niya, and I will kanang parang i-renovate, build a larger one. And there I will store all my grain and all my goods. And I will say to my soul, ang blessing ng taong ito sa soul niya, yung soul niya ay nakadepende sa external blessing which is opposite ng mga righteous sa Psalms 103 at saka ng 3 John. Ang totoong righteous soul, ang blessing yung soul niya. Hindi yung soul niya ay mable-bless pa lang kung marami ng blessing sa labas. Pero ito opposite. I will say to my soul, sultihan na ako ang akong kalag. Tama ba? Akong sultihan ang akong kalag. Sinabihan niya yung kalag niya, soul, you have ample goods laid up for many, many years. Relax, eat, drink, and be merry. Sinabihan niya. Akala niya yung soul niya magiging prosperous dahil sa kadaghan na gyud ang mga panalangin sa gawas. Apaw-apaw na ba? Sobra na. Taas gyud ang bank account. Ang mga assets and properties, daghan. So, kinausap niya yung kaluluwa niya. Sabi niya sa kaluluwa niya, daghan na gyud ta naka panalangin. Tama ba? Panalangin yun eh. Sa amin sa Tagalog, yung panalangin, magdasal pa lang eh. Itong mga Bisaya talaga, advance eh. Kami nagdadasal pa lang, blessed na sila. Yung langgam namin, gumagapang pa. Yung sa kanila, lumilipad na sa langit eh. Yun ang kaibahan ng mga Bisaya sa Tagalog. Dahil yung mga Tagalog, nagsisimula pa lang, nasa finish line na yung mga Bisaya. Relax, eat, drink, and be merry. Happy-happy na lang tayo. Anong sinabi ng Ginoo? Sabi niya, hangal pala itong taon to eh. Buboy itong tao na ito, sabi ng Panginoon. God said to him, fool, hangal. Say, Bisaya sa hangal, fool. Tangag yun, diretso. Pangit pala ang salita ng Bisaya. Akala ko Tagalog yun. Hangal ka eh. Mangmang. Oh, sorry for the word, patawad ha. Tanga ka. Buang ka ba? Buang. Nagtaplano-plano ka pa na taas taon, ngayong gabi mamamatay ka na. Kanina pinag-uusapan po namin ang daming maling salita dito sa lupa. Sabi dito ni Lord, habang sinasabi mo sa soul mo na hindi mo naman pag-aari, ako ang may-ari ng lahat ng soul, sabi ng Panginoon yan sa Ezekiel eh. Pero mamaya natin basahin ko muna to ha, tapusin ko. Akala mo ikaw may-ari ng sarili mong soul. Tonight, your soul ay kukunin ko at lahat ng mga pinraperahan mo dyan, perahan, okay yung word parang perang-pera ang dating eh.
preperahan. Lahat ng mga pinrepera mo na pera, walay makinabang. The things you have prepared, wala ka madadala. Buang ka, sabi sa Panginoon, pangit na, sorry, mas masagwa pala ang Bisaya dito eh. Kasi kami mangmang hangal, pero ang Bisayan word ay buang. Karong gabi ang imong kalag. Kuwaon na ako ang imong kalag karong gabi. Buang ka. Sorry po, no? Baka i-rebuke ninyo ako. Pero ako lang i-translate sa Cebuano. Walay maka-kwan. So, iyan po. Alam nyo ang Bible. Sabi mo, preach ka nga ng Bible, pastor. Preach ka ng Bible. Pag nag-preach ka ng Bible, sa Bible, marami dyan. May masarap, may dili masarap, may lamig yun. Naipait. Pero Bible man tanan. Kaya mo Bible. O di Bible ta. Ansay, ato awali diri. Anong gusto ba ninyo ang ako isulti? There should be a balance. There should be a tamang saktong. Anong ginawa natin pag daming blessing natin? Naku, puro post. Post. Ay, salamat sa Diyos, wala akong Facebook. Wala naman kasi ako i-post. So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Gusto ng Ama natin na i-bless tayo, pero ayaw ng Ama natin maging swapang tayo. Gusto ng Panginoon na maging katulad niya tayo, paano ba tamang sakto? That we, His sons and daughters, kita magiging katulad niya, hindi magiging buaya. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Pinaliktad o baliktaran, no? Luke 12:21. So itong 2024, maraming blessing. Posible, bahain ka. Kasi nga sabi ng Weather Bureau, kung 2023 El Nino, ang 2024, babaha daw dahil La Nina naman yan. So, ibig sabihin, kung all truth is parallel, 2023, daga ng mga businesses ang na-dry up, baka may restoration ngayon. Baka sobra daming blessing na darating. Pero who knows? I'm not promising anything here. But I am preaching na kita tanan mag-prepare. I'm focusing on the soul's wealth. You cannot bless your soul by earthly wealth. In fact, it's the other way around. If you have nothing on this earth, if your soul is very blessed, your earthly status will just immediately follow. It will just follow. That's the Bible way. Mga minamahal, please don't stone me. I'm only a teacher of the Bible. I have to stick by what the Bible says. Bless the Lord, O my soul, and all that is in my bank, and all that is in my kanang barn, and all that is in my locker na mga documents, na mga assets and properties ko. Dili. Sinabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. The psalmist was, sorry for the word if I may use, bragging not of his external earthly blessing, but he was boasting of his internal blessing. Ang blessing na totoo ay meron kang healthy na soul. Bless the Lord, O my soul. He was blessing the Lord. He wasn't blessing his soul. He was blessing the Lord because the Lord blessed him with a blessed soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul.
and forget not all His benefits. So let's examine our soul status. Huwag natin examinin na may pambayad pa ba ako bukas sa mga utang ko. Ang lagi natin chinecheck yung mga bank balances natin eh. Stop it, please. I have to rebuke myself from time to time kasi that can get us discouraged sa labas. Tama eh. One way to get your soul healthy and to that you prosper and be of good success is to meditate day and night, to ruminate, to reflect, to ponder, to seize all ng mga corners ng thought mo and compress it. I-compress natin lahat and extract the mind sa mga unnecessary thoughts and compress it, gawin mong isa lang and focus it on the Word of God. That's what that's what meditation is about. It's not about thinking of the past and being anxious of the future. It's enjoying you. It's your mindfulness of the present moment. There you can find peace and freedom. Maniwala po kayo sa akin. Peace and freedom ay nandyan, ma-experience natin pag tayo po ay being present in the moment. Don't let the mind wander. Don't let your mind go window shopping. Mga minamahal, kasi yung mind natin, ang dami. Yung mind natin, nasa dating site. Yung mind natin, nasa shopping. Oh, goodness. Yung mind natin, inati-hati natin yung sarili natin. Because, alam niyo po, the mind is the man. And can you just imagine in 1 minute, kung ang dami mong inisip, you have dissected yourself in many fragments. Isang part mo nandoon sa grocery, isang part mo nandoon sa property, isang part mo nandoon sa loved one mo, isang part mo nasa bangko nagche-check ng balance, isang part mo nasa dating site. Ambot, oy. Wala na. Wala ka ng power. Diluted na masyado. And that's why our desires are not being granted because we are presenting ourselves to the Lord. What's been left? Yung natira na lang. Biruin po ninyo, baka 1% na lang natin ang may present natin sa Panginoon. Sa dami ng inisip natin. And sasabihin ni Lord, ano ba talaga desire mo? Bakit? Hindi kita mabasa eh. Sino ba naman makakabasa ng isang sentence na isang letter lang yun nandun? Ang natira na lang, Roderick, sa'yo, letter R. Bakit? Nasa na si A, B, C, D, E, F, G, H, kalat-kalat eh. Yung A mo nandoon sa ganon, yung B mo nandoon sa ganon, yung C mo nandoon sa ganon. Hindi ko mabasa because we're not coming. Diba? Present yourselves. Sabi doon that you present your bodies, you present yourselves to the Lord whole. It should be whole. Buo. Buo yung isip, buo yung puso. Dapat pag lumapit tayo sa Panginoon, talagang fix and focus ka. Buo ka talaga, hindi ka kalat-kalat, hindi ka cluttered, hindi tayo... Dahil, well, God naman yan. Alam naman yan basahin. Kaya lang, ang hirap, para bang... Instead of coming to the Lord as a whole body, ang labas natin ay hindi mabilang na magot. So, alam yun yung magot, no? Uy. Para mga uod na lang. Bakit? Nagkalat. Kalat-kalat. Ay, Lord Jesus, have mercy. Kakasaya ko dito dahil totoo naman. One at a time. Sabi nga ng Panginoong Jesus, when you come seeking the kingdom, appealing to God the Father, if possible, wala mga anxieties eh. Leave it to God.
And do not be anxious about your tomorrow. For sabi niya, live, sa modern English pa, live one day at a time. Sufficient for the day is the evil thereof. Ibig sabihin, kung may ano lang yun nangyari sa araw na ito, wag mo na munang dagdagan yan. It's about being in the present. Ito, may isang magandang kasabihan dito coming from Inner Peace Fellowship. We live two lives. We live life in our thoughts, and we also live life as our experience of the present moment. Freedom comes as our life in thoughts diminishes, and our experience of the present moment predominates. Ibig sabihin, mas ma-appreciate mo, mas magiging happy ka, mas mararamdaman mong buo ka kung tanggalin mo muna lahat ng mga iniisip mo na hindi naman totoo and just be there for a while. Just for that moment, be you. It's just you. Being grateful na you are you. And all these things shall be added unto you. Freedom comes through learning how to balance thoughts and the present moment. Yan yun yung ibig sabihin. That's the commentary doon sa Matthew 6:34. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. We're reading from the Old English, RSB, ESB, King James. Pero tignan natin sa medyo lighter English ito. Yung medyo English na para na sa atin ngayon. So please, don't worry about tomorrow. For tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Okay, isa pa. Check mo nga yung Living Bible. Yan, New Living Translation yan eh. TLB. So do not worry about tomorrow. Wala kang Living Bible, TLB. GNT yan eh. Na ang end nakalagay is live one day at a time. Yun po nakalagay. Just live one day at a time. Yun ang yun yung sinasabing being present. There you will experience freedom. So meditate on the word, ponder on the word. Kasi yung una ko nabasa yung live one day at a time na yan sa Living yan. Yan nakalagay. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. So, live in the present. Ulitin ko po, freedom is being present. It's the awareness of you. Na-dissolve na tayo kasi kinalat na natin yung sarili natin, tinadtad na natin yung sarili natin instead na buong karne ka o buong tao ka o buong ginawa natin, kinorn beef natin yung sarili natin, mga minamahal. And a certain shred, a certain piece, a certain strand of us nakalagay sa ganoon, electric bills, yung mga sa enrollment o sa mga ng mga anak ko o sa ganito, sa ganon. Who knows? In a minute, maybe you can have 100 thoughts. I don't know. So, we have dissected ourselves. So, naging dominant na sa atin, ang nag-control na sa atin yung dami nating thoughts na hindi na natin na-appreciate yung sarili natin. Hindi na tayo buo. Ang dami na nating tali para tayong nahulog sa spider web. Spider web, di ba? Ang daming tali yun. Parang nandoon ka na sa spider's web. Naghihintay ka na lang kainin ka ng spider. So sabi, freedom is being present. We live two lives. We live life in our thoughts. Yung iba nga alam niyo po, very powerful yan. Minsan, mag-isip ka na lumakad ka ng malayo, kahit hindi, magstay ka lang sa kwarto. Sa kwarto ka lang. Mahiga ka.
wala kang ginagawa, pero pwede kang mapagod maghapon na ang katawan mo patampata kahit hindi lumakad. Bakit? Iniisip mo kasi yung mga lalakarin mo. Yung thought natin nagpunta na sa BIR. Hindi ako nagbibiro. Alam niyo po ba kung ano yung iniisip natin, yung body natin, bawat cell ng katawan natin, yun yung pinapire nung main computer na para bang tuloy nadideceive yung mga cells ng katawan natin na para bang walang iniwan na ginawa na rin natin. Totoo yun. Ako, mali sa side. Mag-isip ka na may ginagawa kayo ng isang babae o ng isang lalaki. Tignan ninyo kung ano mangyari sa katawan ninyo. May reaction, di ba, na parang ginawa nyo rin yung deed. Mali sa side. Mag-isip kayo na tumatakbo kayo ng ilang kilometro at mararamdaman ninyo nanunuyo yung lalamunan nyo. Mga minamahal. Totoo yan. Kasi yun, reality na yun ngayon ang nire-relay na information ng brain natin sa bawat cells ng katawan natin. Kahit hindi pa kumilos yung mga muscles and tendons and ligaments at yung bones natin hindi pa lumakad, mararamdaman na nila yung parang ginawa, the setback ng action. Kaya mag-isip ka na para kang yun nga na nanaginip tayo. Na-notice ninyo yung bago ka lang matulog, yung bago ka pa pumasok sa deep sleep, yung inaantok ka pa lang, papunta ka pa lang sa pagtulog, wala kayo na-notice? Ano nangyari? Nadulas ka. Kadalasan yan, nanaginip ka, nadapa ka o nadulas ka. Tignan nyo kung ano nangyari dun sa katawan mo. Feel ng katawan mo na parang totoong nahulog ka. Gumaganon din yung katawan natin. Oh. Nag-react siya dun sa picture nung nasa, nananaginip na hindi pa malalim na tulog yun. Oh. Minsan nanaginip tayo na nakajingle tayo. Nanaginip ka na sarap ka na jumijingle. Pagising mo, basa yung kama dahil nakajingle ka talaga. So, yun yung sinasabi po natin, no? Mga minamahal. What the mind conceives, the body achieves. Oh, yun eh. So sabi, we live two lives. We live life in our thoughts and we live life as our experience of the present moment. Freedom comes as our life in thoughts diminishes and our experience of the present moment predominates. Freedom comes through learning how to balance thoughts and the present moments. So, kinakailangan yung mind natin punong-puno lang ng Word of God. Alam nyo, madudugtungan po ito, magiging series po ito. Baka nga, hindi ko alam, hindi ako makasabi pero ito yung tema, investing on our soul's health. What we think or the thoughts we entertain in our hearts, the thoughts na nilalagyan natin ng damdamin, that we become. That becomes reality. Ano po? So, kanina, sinasabihan ako ni Lord na there's a cleansing and purification of the body of Christ. Alam nyo, ilang araw, I don't know, pero ako, I'm really uncomfortable kung isang araw hindi ako makaligo. Sometimes, nakakadalawang beses pa ako sa isang araw maligo. It's para ba na-renew, na-refresh, the feeling na you are clean, the feeling na you are parang reborn. There's just something pag bagong paligo ka. And the Lord Jesus, from the Old Testament, para suotan at bihisan tayo ng glory, kinakailangan nakaligo muna.
hindi man maganda. I mean, kahit sometimes tinatry natin na takpan ng pabango, nako, lalo tayong sasama, lalong babaho. Mga minamahal, lalong sasama yung pakaramdam. Bumibigat, malinsangan na hindi ka mapakali. Dadayain, alam mo hindi ka naligo, tapos dinaan mo lang sa pabango. Imbis na maganda yung bango, ay nakakatakot yung bango. Tapos bibihis mo yung bagong damit. Man, maganda kung yung katawan at yung damit parehong hugas, parehong linis, parehong nabanlawan. So the same thing, yung glory ni Lord sa Isaiah, hindi pwedeng ilagay sa daughters of Zion kung hindi pa ito na-cleanse. Nakalagay po sa Isaiah chapter 4, and the Lord will purge the filth. He will wash away the filth of the daughters of Zion. Ito lang, sinasabi ko lang po ito kasi itong year na to maglilinis si Lord sa simbahan. Tayo naman ng mga Christian members, pagka ang Panginoon naglilinis, magbantay tayo sa mga sarili natin. Palinis tayong lahat. Huwag tayong maging kontrabida sa ginagawa ng Diyos. Unless na ang labas natin hindi talaga tayo original part ng body. Pag tayo nasaktan at nagrebelde sa paglilinis ng Diyos, hindi ka part ng katawan. Libag ka. Matatanggal yun. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Ito po yung susunod na topic ko. Kasi the Lord is really going to prosper us, and that prosperity hindi ilalagay kung saan-saan. Yung prosperity na yan is an anointing, it's a gift na ilalagay sa soul. Pero dapat yung soul natin nalinis na. When you say soul is the mind natin, yung the way we think, every thought, everything, every thought, the way we think, yung mga iniisip natin. Ito lang po ang sasabihin ko, Christians, kung gusto natin tayo i-bless. Pag ang Diyos naglilinis ng simbahan, huwag ka makinig sa kanan, huwag ka makinig sa kaliwa. Manindigan ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Iba yung sasabihin ng kaibigan mo sa kanan, iba din yung sasabihin ng kaibigan mo sa kaliwa. Hindi ba ang sabi ni Lord kay Joshua, sa panahon na kinoconsecrate mo at pine-prepare mo yung sarili mo, hindi ka dapat nakikinig sa mga sinasabi ng nasa kanan at nasa kaliwa. You have to focus. You have to wholeheartedly consecrate. Huwag kang paistorbo sa mga dikta at sumbong ng mga kapatiran. Kinakailangan manindigan ka sa salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi ko ngayon. Otherwise, baka madamay tayo sa linisan na yan. Baka imbis na tayo malinis, tayo'y matanggal sa paglilinis. Only be strong and be very courageous, that you may observe to do according to all the law which I have commanded my servant Moses. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Only, may karugtong yan, Joshua 1:7. Do not turn to the right, do not turn to the left. Huwag kang makinig sa kaliwa kanan. You stick and meditate this book, verse 8, this book of the law must not depart, shall not depart out of your mouth. Kung ano lang yung sinabi ko, yun lang ang dapat mong panindigan at isipin araw-gabi. Kung ano lang yung sinabi ko, hindi yung sinabi ni brother ganon, hindi yung sinabi ni sister ganon. Kung ano yung sinabi ni Lord, yun ang gawin natin. If we want to be successful and prosperous. Uso sa simbahan yan. Sa buwatan. Kanya-kanyang barkada, kanya-kanyang kaibigan. Pwede tayong madisgrasya dyan.
Stick to what God says. Yun lang po. Believe ako, saludo ako, may respeto ako, mataas ang respeto ko sa mga taong ang pinapakinggan ay boses ng Diyos. Ang totoong tupa ni Jesucristo hindi nakikinig sa boses ng iba. John chapter 10. Yung mga mag-i-experience ng prosperity, susunod doon sa Good Shepherd. Hindi sila makikinig sa voice of strangers. They will not by any means follow a stranger, my true sheep. Yung totoong tupa ko, pag alam nila na may bulong o sumbong o may dikta o may sulsol na hindi ako ang nagsabi, tumatakbo yung tupa ko, nilalayuan sila. So tanong natin sa sarili natin, totoo ba tayong tupa ng Panginoon? O nagkatupahan na? Mga minamahal, hindi tayo pwedeng makinig sa tupa na ligaw dahil sigurado pag sumakinig ka sa isang tupang nawawala, pareho na kayong mawawala. Makinig tayo sa boses ng pastol. When he brings out his own sheep, he goes before them and the sheep follows him, for they know his voice. Tandaan nyo, ang prosperity natin hindi po ibibigay ng kapwa tupa natin. Yung tupa, pwede pa tayong iligaw niyan. Puro ang sense ng direction ng fellowship. Natutuwa ako sa fellowship ngayon eh. Hindi na fellowshipping with the Lord, fellowship. Nakikipellowship dun sa sheep din. Dalawa lang yan na hindi magandang sheep. The lost sheep and the black sheep. Yung black sheep, mga palaban yun. Yung mga lost sheep, nawawala na talaga. Or should I say, nagwawala. Ang totoong tupa, ang pinangakuan ni Jesus Christ, the Lord, ng good pasture at protection. Provision, protection, direction is only given to the faithful sheep that follows only the shepherd. So warning ito sa atin. Puro warning ha. Mabuti nga, baka kasimula pa lang ng 2024, warning. Kasi, bakit ibang pastor ka? Yung iba, puro pangako na. Ay, kung bilugin yung ulo ninyo, mamaya natapos yung taon nila, pangako nangyari. Bakit hindi nangyari yung mga pangako? Kasi hindi mo muna pinrepara yung mga pinangakuan. Preparation first. Prepare muna tayo. Para pag dumating, ready na tayo. Kaysa naman dumating, hindi pa tayo ready. Naku po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang prayer ko, hindi si Roderick Tesalona nagsalita sa inyo ngayong gabi, kundi ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na shepherd. Father, salamat. Tapos na naman po ang isang gabing pagtatanghal ng Bangon Sundalong Kristiyano. Lord, ine-empty ko yung sarili ko. Itago niyo po ako sa krus ni Kristo. Itago niyo po ako, zero ako dito. I pray na Lord Jesus Christ, God the Father, God the Holy Spirit, kayo ang makapag-usap sa bawat isa. Pag hindi namin pinaniwalaan yung salita, hindi namin kayo niloloko. Niloloko namin ang aming mga sarili. Ang salita ninyo ay katotohanan. Ama, i-preserve niyo po kami until the day of Jesus Christ. Ano man yung need ng mga kasama ko dyan or situation na nangangailangan ng miracle. Ngayong bagong taon, hindi lang kami mag-declare ng New Year or prosperous New Year, but mag-desire kami ng personal renewal. Personal renewal, renewal of the mind, renewal of our relationships, at lahat ng reservations namin na oppose sa inyo, masurrender sa inyo. Bless everyone from day 1 hanggang sa katapusan na matapos ang taon na ito. Protect us, preserve us, prepare us, remember us always, and watch over us, Father, Lord Jesus. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Until the next episode.